dito? Hindi ba dapat kasama ka ni Lara? Sino kasama ni Lara ngayon? Leandro, nawawala si Lara. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko, Leandro. Pakiramdam ko merong kumuha sa anak natin. Okay, papunta na ako. Bessie, ano nangyari? Si Ophelia kasi yung nagbabantay nung nawala si Lara. Sino ba huling kasama? Ako ba? Di ba ikaw? Tumigil nga kayo sa mag-aaway nyo. Hanapin na lang natin ang anak natin. Leandro, huwag kang titigil para hindi tayo mahalata. kapag sumbong na siya sa security, sigurado nahirapan na tayo makapag-French check. Kaliwa. Sana dead na ni Leandro yung pagkakita niya sa akin. Feeling ko kasi nagka-ito-konta kami. Parang nakita ko si Digoy at si Janet eh. Paano natin may lalabas si Lara? Siguradong harangin nila eh. Janet, natin gawin. Ilalabas natin siya sa bintana. Hindi ko na kaya kung mawawala pa sa akin ulit si Lara pa. At mas lalong hindi ko siya kayang ibigay kay Ophelia o kay Janet. Kung talagang mahal mo siya, isipin mo kung hanggang saan mo kayang isakripisyo para sa kanya. Kung talagang mahal mo si Lara, hahayaan mo nila maging matahimik ang buhay niya. Ako lang makakapagbigay sa kanya ng masaya at simpleng buhay. Hindi si Bessie at lalong-lalong hindi si Janet. Anong mas gusto mo? Patunayan sa sarili mo na mabuti kang ina? O ilagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ng anak mo? Oh, halika na. Teka lang, ibaba mo siya. Masela ng lagay ng anak ko. Ano ka ba? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag lumala yung sitwasyon niya. Gumising ka nga dyan. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Lumabang ka. Hindi ko kaya ipaglaban yung gusto ko sa buhay ng anak ko. Huwag ka nga magmalinis dyan. Madumi ka rin eh. Gagawin mo ang lahat. Papatay ka para makuha rin yung gusto mo. Sama akong tao. Pero kaya ko rin maging mabuting ina. At gagawin ko na yung tama para sa anak ko. Iiwan natin siya dito. Nakapag-desisyon na ako, Digoy. Sige, namili ka. Ang maging maligaya ka o ang kaligtasan ng anak. Ang mabuting ina, marunong magbigay. At alam ko, Bessie, hindi man nanggaling sa sinapupunan mo si Lara, kaya mo maging isang tunay na ina para sa kanya. Mahirap para sa akin na isuko yung laban. Pero parang tama ka, Nay. Mas mabuti na yung ako yung masaktan. Gagawin ko kung ano ang dapat kong gawin. Matigil ang lahat ng gulong to. I'm so proud of you, anak. Dadating ang araw, pasasalamatan ka ni Lara sa lahat ng mga gagawin mo. Kung ganon, handa ka na makipagkasundo kay Bessie. Oh, Nay. Kung ang ibig sabihin nun magiging maayos ang pagkalaki ni Lara, mabubuhay siya ng matiwasay, okay na ho sa akin. Anak, alam mo, tama yung desisyon mo bilang isang ina. Sana nga, handa rin ang puso ni Bessie para makapagkasundo siya sa'yo. Sana nga po, Nay. Para mapatunayan din niya na karapat-dapat siya para maging ina ni Lara. Sana nga, Ma. Dahil yung pangarap ko na magkaroon ng anak at ng buong pamilya, yun ang sinusuko ko. Mabigyan lang si Lara ng tahimik at maayos na buhay. I admire your unconditional love for your daughter. Tunay kang ang ina ni Lara. Baby, iiwan mo na kita dito, ha? Kasi kailangan mo magpagaling. Mas maalagaan ka nila dito sa ospital, eh. Huwag ka sana magalit sa akin, ha? Kung iiwan na naman kita.
masakit din sa akin na iwan ka eh. Ayoko to. Promise mo sa akin, ha? Na pagbalik ko, gigising ka na. Na maririnig ko na yung boses mo. Yung tawa mo. Anak, please. Kumising ka na. Kakaawa din si Bessie. Halos matulala siya sa pag-aalala kay Lara. Ayun sila Rakat, Bessie, oh. Ayun si Ophelia, oh. This is the right time to talk to her. Sige na, kausapin mo na. Huwag mo nang patagalin. Bessie, gusto sana kitang makausap. Ako din sana, Ophelia. Meron lang sana akong gustong sabihin sa'yo tungkol kay Lara. Alam ko na nag-aalala ka para sa anak natin. Naisip ko kasi baka makabawas ng problema kung magkakaayos tayong dalawa. Yun nga sana ang gusto kong sabihin sa'yo, Ophelia. Para nilang matigil ang lahat ng gulong to. Kayo po yung mga magulang na nawawalang pasyente, hindi po ba? Si Lara Almazan? Oo, kaming dalawang nanay ni Lara. Bakit ano balita sa anak namin? May tumawag na po kayo sa nurse station, nakita na raw po yung pasyente. Sige po. Bessie, halika na. Lara, Doc, please tell me my daughter's okay. Lara, anak. Wala na kayong dapat ikabahala. Maayos na ang lagay ni Lara. Doc, paano naman ho nakabalik dito yung bata? Natagpuan siya sa isa sa mga kwarto dito eh. Tapos dinala lang namin dito sa ICU. Kilala niyo ba kung sino may gawa nito? Sila Janet at Digoy ba? Iniimbestigahan na nila ngayon. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon, nandito na si Lara sa atin. Ay, salamat. Halika na, eskapo na tayo. Bilis! Halika na! Babalikan kita, anak. Promise yan ni Mami. Kapag magaling ka na, magsasama na tayo ulit. Halika na!
susunod, huwag nating hahayaang mag-isa si Lara sa kwarto. Dito na lang muna ako sa labas habang pinapainom mo siya ng gamot. At hindi rin ako aalis hanggat hindi dumarating si Ofelia. Sige po, ma'am. Salamat po. Salamat din. Bessie, Ofelia? nahuli ba ako ng dating? Hindi naman. Saktong-sakto ka lang sa oras. Salamat naman kung ganon. Ito, may dala akong pagkain para sa inyo ni Leandro. Salamat, Ofelia. Han. Kumusta? Anong balita? Ito, pinapainom ng nurse ng gamot si Lara. Meron palang dalang pagkain para sa atin si Ofelia. Tara, kainin na muna natin. Salamat. Kumain na ako. Ako na lang muna magabati sa anak natin. Tatawagan ko na lang kayo kung kailangan ko ng karelyebo. Sige. Bessie, gusto mo ako na lang sasama sa'yo kumain? Para mapag-usapan na rin natin yung napag-usapan natin tungkol kay Lara. Kagabi, tuloy na natin. Sige. Ako na dyan. Promise mo sa akin, ha? Na pagbalik ko, gigising ka na. Na maririnig ko na yung boses mo. Yung tawa mo. Anak, please. Kumising ka na. Iyak-iyak ka? Kahapon kasi nag-iinarte ka pa eh. Pwede natin kunin si Lara. Pangkasama sana tayong tatlo ngayon. Namimiss ko yung anak ko. Pero hindi ako nagsisisi sa decision ko. Sa tingin mo ba, maiintindihan ng anak mong sakripisyo mo? Sigurado ako, gagatungan na yun ni Bessie at ni Ofelia. Sisiraan ka lang niya kay Lara. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Ang importante sa akin, may napatunayan ako sa sarili ko. Kaya ko magsakripisyo para sa anak ko sa unang pagkakataon. Ngayon, alam ko na kung anong pakiramdam ng isang totoong ina. Lara, anak. Tingnan mo tong kahit, oh. Dala ng daddy. Kapag gising mo, tuturuan kitang gumawa nito. Maglalaro tayo nito. Ito yung paborito mo, hindi ba? Paggising na paggising mo, agad-agad papaliparin natin ito. Lara, tingnan mo. Gusto yung kahit na ginawa ng daddy mo. Daddy?
Salamat nagising ka, anak. Diyos ko, salamat. Daddy, ang higpit po ng yakap niyo. Nahiipit na po ako. Sorry. Sobrang saya ko lang talaga. Ako rin po. Masaya po ako na nandito kayo. Parang ang tagal ko po kayong di nakita. Kasi anak, nakatulog ka ng matagal-tagal. Alalang-alala kami sa'yo. Ano nararamdaman mo? May masakit pa ba sa katawan mo? Medyo masakit po yung ulo ko, Daddy. Huwag ka muna masyadong kumilos. Kailangan mo magpahinga, kailangan mo magpalakas. Sandali tatawagin ko lang yung doktor. Sabihin ko lang gising ka na. Daddy? Kahit po ba yan? Oo, kahit to. Papaliparin natin to. Kapag okay na okay ka na. Ang ganda po, Daddy. Di ba po, nagpapalipat tayo niyan sa farm? Naalala mo na yan? Bessie, sa tingin mo ba si Janet talaga yung may kagagawan kaya nawala si Lara? Sino pa ba? Alam ko naman na hindi mo kayang gawin kay Lara yun, di ba? Oo naman. Hindi ko magagawa yun. Tsaka, mas may tiwala naman ako sa'yo kasi kay Janet kahit siya pa yung tunay na ina ni Lara. Yun na nga eh. Siya man ang tunay na ina ni Lara pero hindi niya alam kung paano maging tunay na ina. Ilang beses na nanganib ang buhay ni Lara nang dahil sa kanya. Kaya sana naman itigil niya na yung panggugulo na. Bessie, naisip ko lang, parang si Lara ang naapektuhan dito sa pag-aagawan na ginagawa natin eh. Naisip ko parang mas makakabuti yata kung ititigil na natin yun. Alam mo, naisip ko na rin yun eh. Sa palagay mo, ba kanino dapat mapunta si Lara? Hello, Leandro? Bessie, nagkamali na si Lara. Ah, talaga? O sige, pupunta na ako dyan. Bessie, anong sabi ni Leandro? Gising na raw si Lara. Halika na. Sige. Junakis! Sige na, ilaksan niyo pa para ma-Julie Vega kami ng mga polis. Sungit-sungit naman ito. Namiss lang kita, no? Ano ba naman tong lugar niyo? Kuala Lumpur. Ko. Sigurado ba kayo na walang sumunod sa inyo? Naman, careful naman ako, no? Ay, nako. Teka, nasa na nga pala yung maganda ko, Apo? Wala eh. Iniwan na namin sa ospital. Paano wala pa rin siyang malay? Ha? Akala ko ba itatakas siya ni Digoy? Pumalpak na laman yung lalaki mo, ano? Hindi na eh. Natuloy naman kami. Konti na lang successful na. Ako yung nag-back out. Paano kasi, natakot ako para sa anak ko eh. Wala pa rin siyang malay. Kaya yun, naisip ko, mas makakabuti siguro kung sa ospital muna siya. Ano, anak? Papayag ka ba na maiwan doon sa dalawang bruha yung anak mo? Namimiss ko yung anak ko. Pero hindi naman ako nagsisisi sa naging desisyon ko eh. Hindi ko pala kayang isugal yung buhay ng anak ko. Natutuwa naman ako sa'yo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Alam mo, dahil dyan, bibigyan kita ng award. Ang Nanay of the Year Award! Di pa rin naman tapos yung laban eh. Kapag magaling na si Lara,
babalikan ko siya. At kapag nakuha ko siya, sisiguraduhin kung wala nang balikang magaganap. Ophelia. Oh. May hihingin lang sana akong pabor sa'yo. Pabor? Bessie, pwede mamaya na lang. Sabik na kasi ako makita si Lara eh. Pumasok na tayo sa loob. Yun na nga, Ophelia. Okay lang ba kung ako na lang muna yung papasok sa loob, tapos dito ka na lang muna? Bakit? Di ba pareho naman natin gusto makita si Lara? Di sabay na lang natin puntahan yung bata. Gusto sana muna kasi namin masolo ni Leandro si Lara. Alam mo naman, kagagaling lang niya. Ayoko maguluhan pa yung isip niya eh. Sana maintindihan mo, Ophelia. Sige. Ano, maghihintay na lang ako dito? Ganon. Salamat. Look who's here, your mommy Bessie's here, oh. Cindy? Cindy, anak. Kamusta ka na? Miss na miss kita, anak. Alalang-alala ako sa'yo. Huwag na po kayo mag-alala. Okay na naman po ako eh. Nagtatampo ka pa rin ba kay Mommy? I'm sorry, anak, ha, kung meron akong mga nasabi na nasaktan ka. Pero promise mo sa akin, hindi ka na aalis ulit, ha? Ha? Ano? Meron ka bang gustong kainin? Ha? Bibili ako ng pagkain mo kahit na ano, nagugutom ka ba? Ha? Nasaan na po si Nanay Ophelia? Lutong nanay! Halika na! Alam ko, puro noodles ang kinakain niyo lang dito. Halika na, kumain na kayo. Magliligpit muna ako dito. Janet, nakuha ka talaga, ano? Bakit mo pinapuntang Hermas mo dito? Hinamay ko naman yan. Hindi naman yung pipiyo. Yun na nga yun, eh. Alam ng mga polis na magkikita-kita kayo. Sigurado ako tinitiktikan na yung kilos niyan. Kaartehan yung magnanay talaga. Hoy! Kala mo, hindi kita narinig, ha? Ikaw, wala ka talagang galang! Ano? Kala mo, kakambihan ka ng anak ko? Sa akin kaya nang galing yan, pinanganak ko yan, cesarean pa! Ano? Baka ikaw pa magpahamag dyan sa anak ko! Kakakilala mo lang na anak ko, ah! Naaalala mo na ba ang lahat, Lara? Sabi ng doktor, unti-unti daw babalik ang memorya niya. Pwede ko na po ba makita si Nanay Ophelia? Oo naman. Sandali, tatawagin ko lang siya. Bessie, pwede na ba akong pumasok sa loob? Hinahanap ka na niya. Hoy, matandang laspag! Ha? Alam mo, tumahimik nga! Teritoryo ko to. Kaya marunong ka respeto! Hindi ko, huwag mo naman pagsalita ng ganyan nanay ko. Gago ka! Sige, gawin mo! Pagsabihin mo kay nanay mo,
Kung hindi, makakatikim niya ng kamao ko. Ah, ganon. Sige, try mo lang. Eh, ikaw naman eh. Para ka lang naman chicharo ng magpabalot eh. Mukhang masarap, pero puro hangin na kalaman. Hinahamon na ba talaga ako? Ha? Oh, bakit? Akala mo hindi kita papatulan? Akala mo hindi kita papatulan? Ha? Igoy! Bitawan mo nanay ko! Igoy! Ano? Ha? Igoy, tama sila! Nanay Ophelia? Lara. Nanay, namiss ko po kayo. Naku, anak. Alam mo, miss na miss din kita eh. Hindi ako makapaniwala na tatandaan mo na ako, anak. Akala ko hindi mo na ako maaalala eh. Mahal na mahal ka na, nanay, ha? Mahal na mahal ka, anak. Natatandaan ni Lara nung inalagaan siya ni Bessie. Mami na nga tawag niya kay Bessie. Nagsiselos ka. Hindi ko maiwasang maramdaman na parang dinaya ako. Parang kinuha nila yung panahon na kasama nila si Lara na dapat ako yun. Kamusta na po yung mga manika ko? Nako, andun sa bahay. Inayos ko na silang lahat sa kwarto mo. Alam niyo po, binibilhan din ako ng mga tago manika ni Mami Janet. Andito po ba siya? Sino po ba talaga ang nanay ko? Gusto ko na po malaman ang totoo. Nalilito na po kasi ako eh. Akala mo hindi kita narinig? Na isusumbong mo ko sa mga polis? Sa palagay ko, panahon na para malaman ni Lara ang buong katotohanan. Lara, anak. Tigas na babae ka. Anong ginagawa mo dito, ha? Kaya hindi bitawan mo ako. Gusto ko lang